Magandang araw mga bay. Na muli, balik na naman tayo sa dagat para makipagsapalaran. Ipagpatuloy ang mga binuo nating pangarap. Pagkakataong ito, solo dive pa rin ako mga bay. Kaya tara, samahan niyo ko para sa mga kaganapan Chamba-chamba lang. sa aking pamamana sa araw na ito. Let's go! Magandang araw mga bay. Dito na naman tayo sa laot. Ipagsapalaran na naman tayo. Baka sakali na meron tayong mahuli at meron tayong may uwi. At syempre, para meron tayong may uwi sa pagkailan. Sunod tayo pa rin ako mga bay. Lakas pa rin yung amihan. Pero syempre, susubukan natin maghanap sa kabila ng malakas na natin. Okay, prepared na ako mga bay. Straight option na tayo. Let's go! Agad nga akong bumaba, nagsagawa ng ating warm-up dive. At may biglang dumaang braso tribali mga bay. Nagmamadali. Talagang hindi talaga tayo binigyan ng pagkakataon na mapana natin. Anyways, ganun talaga. Dito, nagbabaka sakali na lang ako na baka mayroon pang ibang isda na posible natin maging target. Ang biglang bumalik ulit. At ganun pa din ay hindi pa rin natin napaghandaan ang kanyang pagbalik. Kaya move on tayo. Another dive. Same spot mga bay. Pero sa pagkakataon to, hindi na bumalik yung Brasi Trevally. Sa halip, isang Spanish flag snapper at isang Oriental sweet lip ang nagpakita. At syempre, ang Oriental sweet lip ang ating naging target dahil bihira lang tayo makapana ng ganitong isda. At tinamaan naman mga bay. Ito ang ating naging unang isda sa araw na ito. Kahit pa paano, hindi rin naman tayo nabigo sa ating unang dive dahil nakakita rin naman tayo ng isda. Hindi nga lang hindi natin napana. Masyadong nagmamadali yung brasing trevally na yun. At dito nga mga bay, dalawang yellow spotted rabbit fish ang tinitingnan ko dito. Inaantay ko yung pagkakataon na magtapat sila para sana ma-double kill. Pero parang malabo talaga ibigay sa atin yung pagkakataon na ma-double kill. Kaya inantay ko na lang na umabante yung isda at lumayo ng konti sa bato para naman safety yung ating shop kapag pinalabitan natin yung isda. At syempre sa tamang timing natin mga bay, tinamaan yung isda. Second fish of the day mga bay, isang kitong o samaral. Kung mapapansin nyo, malakas pa rin talaga hampas ng alon. Mabanta lang ng konti mga bay at hinanap ko yung kasama nung yellow spotted rabbit fish at sakto nakita ko naman siya dito sa kabilang side ng bahura. At syempre nakalapitan natin mga bay, hindi na siya mag-iisa dahil parehas pa rin silang magkasama ngayon na sa kulala natin pa uwi. Thank you Lord. Kita ulit. Magkasama yung dalawang magkasunod natin na huling isda mga bay yung sa maaral na ito. Pagkatapos ko masecure ang isda na ito, bumalik ako sa bangka para lumipat ng spot. Plano ko lumipat dun sa madalas na nahulihan natin ng giant trevally. Ito nga, busog na sa dagat mga bay. Mababaw lang yung area. At pag dungaw ko sa may biyak ng bato, ayun, may nag-aantay pala mga bay. Isang giant trevally, mamaw na. Hindi na ako pumuesto, hinana ko na kagad. Inantay ko lang na mahina yung isda sa ako yung lapitan at i-brain kill natin para
safety din tayo habang nare-retrip natin yung isda at inaantanggal natin yung mga line na nagawa niyang isabit sa mga bato. Ito ay nahihirapan pa akong patayin dahil maiksi ang ating diving knife. Halos hindi umabot sa kanyang utak. Pero dahil medyo rugado na rin yung isda ay agad na nang hina. At dito nga tinatanggal na natin yung mga line natin na nakasabit sa bato gawa ng paggalaw-galaw ng giant trevally. Mahina na ngayon isa mga bay, kaya dinala ko na siya pataas. Nung wala pa akong ginagamit na kape ng mga bay, madalas talaga makahuli sa area na to. Mababaw lang yung spot, nasa isang deep pa lang yung patong ng ledge. Dahil sa baba naman ng ledge around mga 13 deep pa or 5 meters. Secured na yung giant trevally natin mga bay. Ito ang ating trophy fish ngayong araw. Ganda ng blessing sa kabila ng malalaking alon at malakas na hangin mga bay. Dahil malapit lang sa bangka, bumalik ka daw sa bangka at lumipat na naman ng ibang spot. Dahil sa area na to, ito lang talaga yung sinisilip ko kapag pinupuntahan ko to. At agad naman lumilipat na ibang spot pagka nasilip ko na yung trap. It's either may laman or wala, lumilipat talaga ako ng ibang spot. Dito sa ating unang dive, sa ating pangatlong spot, meron ako nakikitang isda sa ilalim mga bay. Agad na ang pumwesto at naghanap ng pwedeng mapana. At ayun, may napili tayo mga bay at napakalabitan nga natin. Saging-saging ang napili natin panahin sa grupo. At siya yung pinakamalapit kaya hindi na nag-aksaya ng panahon at kinalabitan ko na. Another dive mga bay. Pababa pa lang ako, may nakita na akong grupo ng mga samaral at ang dami nila. May napili na sana ako pero hindi perfect yung timing para kalabitan dahil nakablusok yung aking posisyon pababa. Kaya lumapag muna ako sa may ledge at saka naghanap ulit ng magiging target. Sa pagkakataong ito mga bay, nalilito ako kung saan ang papanahin ko dahil halos magkakasinlaki lang at hindi napapalagay yung mga isda. Palipat-lipat ng pwesto. Kaya dito talaga naghahanap ako ng magandang timing. Hanggang sa meron na nagbigay sa atin ng sign na ito na yung tamang time. At ayun, nakalabitan nga natin. At syempre tinamaan mga bay, isang yellow spotted rabbit fish or kitong. Thank you Lord. Sinasamantala na lang natin habang may oras pa. So na rin naman ang huli natin sa araw na ito nung mahuli natin yung GT, pero medyo mahaba pa ang oras kaya sinamantala ko na at may baka sakali na makadagdag pa. At dito nga
ang area ito ay madalas ko mapanaan ng itong. Unang tingin ko ay wala ako napansin. Ngunit pagbaling ko ulit ay meron na isang itong na lumabas galing sa ilalim. Kaso medyo malapit sa bato kaya inantay ko lang na lumabas at yun, gumaripas. Plano ko abangan dito sa kabila at nauna na pala siyang nakatingin sa akin. Medyo nagulat sa akin yung isda mga bay kaya nakipaghabulan pa sa akin. Pero syempre, espiro tayo. Hindi natin titigilan yan hanggat nakikita natin meron tayong tsansa na mapana. Hanggang sa ito na sumunod na nangyari. Huli pa rin natin yung isda mga bay. Okay, Lord. Nakipaghabulan pa. Salamat sa ating rubber na ginagamit ngayon. Tatak Aklanon. Napakalakas ng rubber. 16mm by 2.5mm yung inner diameter. At ito mga bay, ilang segundo na rin yung nakalipas mula nung makalapag ako sa lalim, pero walang lumalapit na isda. Siguro dahil napanahan ko na dito sa part na to, kaya naspok na yung mga isda. Ilang segundo pa yung inantay ko mga bay. Nung mapagtanto ko na wala talang isda, ay nagdesisyon na akong mag-resurface. Ngunit habang paakatak mga bay, eto, sumunod na nangyari. Meron pala nakatingin sa atin mga bay kanina pa, isang coral trout or oblong. Kaya hindi ko na pinalagpas at kasi na itong kinuha. Thank you, Lord. Pagkatapos ko nga masecure yung isdang to mga bay, mayroon akong biglang daanan na isang samaral. Ang bilis na pangyayari kaya hindi ko na naiwan yung camera. Ang mahalaga, nahuli pa rin natin. At ito na yung naging huling isa natin sa araw na ito mga bay. At nagdesisyon na akong umuwi. Yan na. Ito sa tabi naman. Malaki na ba yung tubig? Ayan. Type sa akot kaya pwede tumalis sa tabi. Pag doon sa laot tumaan. Grabe na laki na alon. Matagal tayo makakarating sa tabi. Kaya dito na ako tumaan. Bye-bye para malapit lang. Napakaganda ng blessing natin sa araw na ito mga bay. Nung medyo maaga pa nagdadalawang isip ako na tumuloy sa paglaot dahil napakalakas talaga. Pero salamat na rin at dala ng pagpupursige na merong maiuwi. Nakahuli tayo ng isang giant trevally. Mamsa natin mga bay. Kulang-kulang 14. Solve na naman mga bay ang ating pambigas nito at pandagay natin sa pagkainan. Pero sa pagkakataon to mga bay, wala pa rin tayong eating session dahil hindi pa rin nakakauwi sila commander. Nandun pa rin sila kila Yanan dahil walang pasok yung mga bata. At mag-isa pa rin ako sa bahay. At sa muli, maraming salamat mga bay sa inyong pagsama sa akin sa aking pagpalaot. Isang napaka-successful na araw ang ating nagawa sa aking pamamana sa araw na ito. Sa mga bago sa channel ko, huwag niyo pong kalimutan i-hit yung like at pa-subscribe na rin para updated kayo sa mga video na i-upload ko kagaya nito. Hanggang sa muli mga bay. Peace out. Vlog talaga. Hindi ka na yung subscriber. Napanood ko to kay isa eh. Always ko na